What's up, guys, and welcome to the pilot episode of the Life Tracks podcast. If you would enjoy this podcast, please let us know in the comments below. Malay nyo, ituloy namin to with more friendly topics, di ba? Joining with me here, Ataya Barikat, RJ Santarin, and Justin Villamor. And a special guest na galing pa ng Cavite State University, Rosario Campus. No other than John Lloyd Garcia. So, anong ginagawa po niyo po ngayon? Nag-aaral po ngayon and nasa kursong BSIT WAP 401. IT pa, medyo pares pa tayo ng kurso, CS. Saan po kayong campus? Sa Rosario po, sikat. Oo. Sa lukuyan po kayo nagtitake ng 4th year level po ngayon po. Patapos na po ng revision ng thesis. Saan part na kayo ng thesis niyo? Sa revision na mismo, pa-book bind. Konti na lang. So, sa ngayong pag-uusapan lang po natin is yung about po sa euthanasia po. So, ano po yung pagkakalam niyo po? Ano po yung knowledge niyo po o idea sa euthanasia po? Euthanasia isa siyang process sa isang tao na kung saan kadalasan siya sa may mga malubhang sakit. At kadalasan siyang ginagawang process para mas mapagdali yung buhay ng isang tao. At yan nga, dahilan ng ibang kamag-anak ito ay para di na mahirapan sa kanyang sakit. Aware po ba kayo sa mga ibang process ng pagsasagawa ng euthanasia sa mga pasyente? For me, yung pagsagawa ng ibang process ng euthanasia is alam ko lang is yung ine-inject siya. Oo, tama. Meron din Oo. po kasing euthanasia na tinatanggal na lang po yung aparato sa katawan. mga machine, Sa hayaan na lang tinatanggal machine. mamatay. Pero ba yung ina-unplug na yung Oo, yun. Yun na. Yung biglaan na lang. So, tingin niyo po, ano po kayo dun? Payag po ba kayo sa may ganun sa bansa natin? Or against po kayo sa ganun? Para sa akin, against ako dun sa process na yun. Kasi hindi naman siya, example, yung taong may sakit ay hindi na, kung malubha or di siya makapagsalita ng ayos, hindi naman siya makapagsalita para sa sarili niya para pumayag sa paraan na yun na euthanasia na magpapadali ng buhay niya kung gusto niya pa mabuhay. Yan. So, usapang religion naman po kaya, ano po ba to? Parang, ano po ba ang religion niyo po? Catholic. So, ibig sabihin po, against Putin po to sa atin po. Kasi parang sa tingin niyo po is pagpatay po yung So, tingin niyo po, kung sa bansa natin, magkaroon ng magkaroon ng batas na payagan ng pagkakaroon ng euthanasia, papayag po ba kayo? For me, hindi. Kasi tulad nga nung sinabi ko kanina, yung tao lang, yung mismong may sakit na yung makapag-decide sa sarili niya. And against dun sa religion, kung sa Catholic, kasi against din yun sa ng Panginoon, yun yung sabi. Na siya lang yung kukuha ng buhay at walang karapatan na kung sino mang mga tao ang kumitil sa kanyang buhay, kundi ang Panginoon lang sa tamang oras. Pero may type din po ng euthanasia na yung pinaka-pasyente po yung nagsasabi na gusto niya nang mamatay. Bago siya makakapos. Kaya parang dinedecide na nila na patay na lang kasi gusto naman nila mamatay na lang. Pero for me, yung opinion na yun is sa akin lang. Kasi against talaga siya sa religion, kung tutuusin. Kung sa decide naman sa tao yun, na process na, parang wala na rin magagawa yung kasi sila na mismo yung nag-decide, hindi yung Parang hindi nila sinaalang-alang din sa Bible. Suicide, Suicide. Sa tingin niyo po, kung kunyari yung mga taong nagsasagawa ng euthanasia, mga ganun po, ano po kaya yung para sa inyo po, ano po kaya yung mga kino-consider nila para nang magawa yung mga gantong uri ng desisyon? Na yung tipong dadating sa time na parang mapipilitan po sila. Sa tingin niyo po, ano po kaya yung nila? Yun nga, ang unang kino-consider nila yung kahit sino naman yung kalagayan ng pasyente. Kung siya ay hirap na parang papunta na rin sa kamatayan, parang inuunahan na lang nila na kino-consider na gawin yung process na yun, yung euthanasia. Paano kung hindi mo na matiis yung isang pangyayari na hirap na siya? Kunwari, yung pasyente, kamag-anak ka ng pasyente, gusto na mamatay ng pasyente. Anong niya? Wala na rin kayong pambayad. Oo. ganun. Papayagan yung gabi. In a way po na example po is you put yourself in a situation po. Situation lang po. Paano po kaya gagawin nyo? Like,
either kung ikaw po yung relative o yung ikaw yung may sakit, Mm. ano po ba yung magiging desisyon nyo? For me, Ano- sa kalagayan na is 50-50 kasi consider mo pa rin yung sa ano eh, sa religion niya eh. Tapos yung 50 naman sa kalagayan talaga ng pasyente. Kaya sa pagde-decide na yun, parang dami mo talagang isa sa alang-alang bago mo makapag-decision yung pinaka-final decision na gagawin mo sa pasyente, kaya euthanasia, or isundin mo yung ano ng paniniwala niya sa religion. Ang tama. Paano kung kayo po yung parang, paano kung kayo po yung pasyente? Parang, ano po kayong mararamdaman nyo kung sa inyo po i-decide yung ganung bagay? For me, masakit talaga. Kasi, kung lalo na kung, yun nga, wala kang karapatang magsalita or wala kang sa kalagayan na magsalita pa dahil sa kalagayan mo na hirap na. Parang magde-decide sila na kitilin yung buhay mo na without knowing na gusto mo pang mabuhay. Parang masakit naman yung Sa tingin nyo po, moral po kaya yung euthanasia? hindi siya para sa akin. Against talaga ako. Kasi una nga sa religion, pangalawa dahil sa mga ibang tao na may karapatan pang mabuhay at gusto pang mabuhay na hindi nila masabi dahil nga sa kalagayan nila, kunyari na stroke or ganun, kaya di sila makapagsalita ng para sa kanila. Yeah, so dun sa situation sa stroke, what if beforehand wala pa kayo nasasabi na tawag yun, na wala pa kayong usapan na gusto nyo na bang mawala dito or whatever. Tapos nasa inyo na yung decision. Kung sinabi na ng doktor, anong sakaling gusto nyo sabihin? Pull the plug na ba or tatry na pang lumaban? Kasi for me, ilalaban ko pa yun kung ano. Kasi hangga't wala pang sinasabi yung tao na yun na siya, lalo pag stroke, kung wala kayong usapan na ganun, ilalaban mo pa siya. Dahil buhay yun eh. Hindi lang siya basta-basta. May na-encounter na po ba kayo na ganyan sitwasyon? Ngayon wala pa naman eh. Sa pagdedesisyon naman po ng mga ganyan na euthanasia po, sa tingin niyo po ano yung mga ethical practices or mga tamang ginagawa ng mga tao para lang makasagawa ng ganitong kind of decisions po? Kailangan nila ng kailangan nila maraming i-consider para magawa yung ganyan. Una sa batas, pangalawa yung kung ano talaga yung karapat dapat na isaalang-alang nila bago maisagawa yung ganyang paraan. Kasi sobrang yan, kasi buhay yan eh. Buhay yung pinag-uusapan sa Tapos po, yung sa pagdating naman po sa like, yun na nga po, yung, kunyari naman, yun nga, kanina, example, may sakit kayo, personal choice yun na po. Sa tingin niyo po, gaano ka-importante yung pagkakaroon ng personal choice, lalo sa ganitong sitwasyon po? napaka Sa kamag-anak mo. O kahit sa Ay, mga isip niyo pa ba kamag-anak, yung nararamdaman ng kamag-anak niyo ba? Minsan po kasi, di ba, pag nasa ganong sitwasyon na po kayo, parang ang hirap na po mag-decide kung anong uunahin. yun nga, ang pumapasok nga, yun nga tulad yan sinabi ko kanina, 50-50 siya kung paano mag-decide. Kasi mas titimbangin mo siya kung ano yung karapat dapat na gawin Pero or may chance po na piliin nyo kung Lumaban. ng euthanasia kung legal po siya dito sa Pilipinas. for me kung mas matimbang yung paraan ng Di may chance po po, na may kumamit. chance. So kung kayo naman yung maging pasyente, tapos yun nga, binigyan na kayo ng choice, ilalaban niyo po ba yung buhay niyo or Susuko nyo na Oo. lang. Kasi parang kunyari po, nahihirapan na rin po kayo sa pera or sa sitwasyon. financial, di na Tapos kayo. hirap na rin po kayo sa sakit nyo. Gagamitin nyo pa po yung euthanasia kahit immoral po para sa inyo. Para sa akin, hindi ko pa rin siya gagamitin kung sa akin lang. Kung sa inyo Oo, po. Pero kasi- kung sa ibang tao, Kung sa ibang tao, may may chance talaga. meron bang kunyari pasyente mag-against kung sinabi nilang gusto na ako magpakamatay, tapos after ma-hospitalize, di na siya makapagsalita, nasa iyo pa rin yung final na say.
mag-a-against ba kayo sa will niya? O papayagan nyo na ng pakawalan? Para sa akin mag-against pa rin ako dun. Kasi kung okay naman yung ano niya, kung mababaw naman yung dahilan niya para sabihin yun, hindi ko basta-basta gagawin yung mag-decide ng euthanasia para sa akin. Kahit meron siyang nakasign na DNR, do not resuscitate, kasi di talaga, hindi siya susundin ng mga nurse kung may DNR na sign, na na-sign ang tao. Halimbawa po, hindi po kayo religious. Tapos, illegal po yung euthanasia sa atin. May chance po kaya gamitin niyo yun without hesitation. Oh, maaari siya. Kasi isa siyang process na kailangan talaga lalo na kung yung pasyente ay hirap na or malaki yung factor na kailangan na talaga siyang gamitin. Yan. Mas matimbang sa Sa tingin nyo naman po kaya, kapag nagkaroon ng euthanasia dito sa bansa, aabusuhin ng ibang tao yung batas na yun kapag pinayagan ng pagkakaroon ng Naging legal euthanasia. na. Dito sa Yan, naging legal na. Sige, sa tingin nyo po, aabusuhin kaya ng mga tao yan? Like, lagi nang nasa option yan agad. Wala nang proper consideration sa paggawa. Papagaling yung isang pasyente, diretso patay. dito sa bansa natin lalo kung maligal yan, alam naman na sa bansang to, normal yung mga, sabihin natin ganid sa kayamanan or pera. Example, yung pasyente na yun is mayaman at habol na lang ng pinakamag-anak nila yung kayamanan na yun. Siyempre, parang i-decide niya talaga na gawin yung process na yun para makuha yung pinagusto nila doon sa tao. Teka lang. Pwede naman ikat siguro. First episode pa naman to eh. Tapos, sa tingin nyo naman po, yung mga professionals like mga physicians na nag-conduct ng euthanasia, sa tingin nyo po, may roles din po sila sa decision making pagdating sa mga ganyan patient? Or they just rely on the decisions of the Para sa akin, mag-relate talaga sila sa decision ng pasyente or kamag-anak. Dahil di naman nila pwede gawin yan ng walang consent ng kamag-anak at ng pasyente. O parang i-analyze pa nila yung pasyente na kung kakayanin ba talaga kaya pa talaga ng surgery or whatever. Kung karapat dapat ng gamitan ng process na yun. Hindi ba siya mabigat sa buhay kung Parang sa sakaling loob. magdesisyon ka na patayin yung isang tao? Mabigat. Ikaw yung, kunwari, Paano ikaw mo yung kaya doktor. yung dadalin sa araw-araw? Mabigat yun kaya hanggang ngayon parang hindi siya kinikilalang tamang process ng ibang bansa or ilang bansa. So ano nyo naman po kaya, kung ilalay natin konti, like, kung maging legal uli siya sa ating bansa, sa tingin nyo po, paano maapektuhan nito yung mga attitudes, societal attitudes ng mga tao sa paligid natin towards death or dying, pagkamatay ng tao? Kung magkakaroon ng gantong euthanasia, paano na magiging attitude or magiging decision o mga behavior ng mga tao pagdating sa gantong may encounter silang gantong problema? Sabihin natin example sa mga mababaw naman yung dahilan para yung kanilang buhay. Parang ito yung magiging first option nila para sabihin natin abusuhin yung euthanasia na yun, and para sa mga taong sabihin natin sawa na mabuhay or gano'n. Doon nila maabuso yung ganong process ng Di ba ang meaning po ng euthanasia is good death? Matatawag niyo po kayang good death yung for me. tama po kayo. Hindi. Pero Bali, ang, bali ang hindi po pagka tinranslate po kasi siya sa Google, ang ibig meaning, sabihin parang po eh. from word siya ng Greece na ang meaning, good death. Tingin niyo po, tama po yung translation ng good death. Ano ba yun? Di siya may tuturing na gano'n eh. Parang ang layo. Hindi po Di good siya Di death. akma, di siya Hindi akma. Para po siyang immoral Immoral sa ng lalo na sa Hindi akma yung- natin, paniniwala. paniniwala sa religion na lang. Tapos naman po,
Di ba po may magkakaiba din po tayo ng culture, beliefs, siyempre may iba tayo ng mga perspective, niniwala. Sa tingin nyo po, kapag ba nagkaroon ng, kunyari, sa this part of culture, legalize yung euthanasia, sa tingin nyo magkakaroon ng influence din yun sa other culture tsaka beliefs ng ibang tao? Lalo na magkakaiba tayo. Pwede nilang ma-adapt yun. Yung anong yun, yung gawin na yun dahil kakalat yung ganong process sa atin. Hindi naman tayo magkakaibang ano. Siyempre yung Magkakaroon po ba kayo ng rally kung sakaling? Siyempre po, against po yung government Yung iba, sa may religion. Magkakaroon po kayo ng gulo yun? malaking guloy lalo. Buhay ang pinag-uusapan dun. Buhay, lalo't ang mamumuno sa mga ganyang rallies ang simbahan at ano, ibang religion. Kaya nag-iisip pa ako. Nausin na ako ng tanong, 16 minutes. 6 minutes. Uy, magbigay kayo, kulang na kulang yung tanong nyo. Kayo na nga. Pilot episode naman to eh. Baka magusto ng viewers natin. Kung talagang pong ganito, like na masama na yung lagay nyo, hindi na kayo financial stable, may problema na kayo sa financial, Okay. tapos yun na nga, nangihina ka na, would you choose to maggamit na lang ng euthanasia or just keep fighting na lang or fight for your life na lang po? Kumbaga labanan po yung sakit nyo po. Tulad niya nung marami talaga tayong factor na di talaga mawala yung process na yun na euthanasia talaga sa isipan natin, lalo kung magkakapatong-patong yung mga iintindihin at sa financial, sa kalagayan ng pasyente at sa parang may isip pa talaga siyang gawin at hindi siya mawawala talaga sa Like po, kung imagine nyo po, like yung mga parents nyo po, relative nyo, like, nakita nyo kung gaano na sila ka-stressed out, wala na kayo, like, namumblema na sila, paano ipoprovide yung pang-medication mo, pampagamot. Ngayon, ikaw sa sarili mo, nakikita mo yung parents mo, mga kamag-anak mo, gano'n. Sa tingin mo, makakatulong ba kung yung sarili mo, kamatayan, makakabawas ng problema nila? Oo. Baka ma-depress. yun yung mga sinasabi kong factor na isipin mo para magawa mo yung euthanasia na yun. Yung mga may iwan mong tao na kung mahihirapan sila or mas magiginhawaan sila pag kung nabuhay ka or mawala. So, sa iyong point of view, anong nakikita ng society natin towards euthanasia? Ang madalas makita dyan sa euthanasia yung ng buhay. Pag-decision sa kung isuko na yung buhay na sa isang tao, kunyari sa mga sakit na yan. Parang kaya doon po pasok yung hindi siya maligal-ligal sa ilang bansa or sa bansa natin. Dahil buhay talaga yung pinag-uusapan. At malaking factor lalo sa bansa natin yung religion. Yun ang unang umaawat or pumipigil sa euthanasia para maging legal at gumanda sa paningin ng ibang tao. Sa tingin niyo po, ano masasabi niyo ngayon sa mga tao, hindi lang dito sa bansa, kunyari sa iba pang mga tao makakarinig ng yung sasabihin? Ano ba po yung masasabi niyo tungkol sa masasabi mo or like reflection mo about sa euthanasia, about sa kanila? Ano ba ang magiging advice mo para sa kanila? For example, yung mga tao dyan na namumblema, may mga nakaka-experience sila ng this kind of problem na maaari nila yung consider ang ganitong action. Ano po magiging advice niyo po para sa kanila? Hindi sobrang ang euthanasia. Pwede siyang maging unang factor sa or maaaring i-consider sa isang kalagayan ng pasyente dahil hindi naman siya puro basta pagdesisyon sa buhay ng tao. Marami siyang factor na para gawin, para piliin at para isagawa dahil lalo na sa mga financial or problema na may iwan kung sakaling ipapagpatuloy pa yung ng isang pasyente or tao. Wala nang
Sige, kakat Sige, ko Wala na lang. ba kayong tanong? Wala na. Hindi. Sinagot ko. Hindi. I-roll mo na Kaya to. ba? Sa paglalahat. Wala lahat. Share your final reflection po sa buong topic po. Yun nga, yung euthanasia is hindi siya masamang decision na gagawin mo sa buong buhay mo dahil marami ka namang factor bago mo siya isagawa eh. Dahil isaalang-alang mo yung sarili mo, yung pasyente, yung mahal mo sa buhay para may sagawa yung euthanasia. And maaari natin siyang maging una sa ating mga desisyon para maipakita natin sa ibang tao na may magandang epekto din yung euthanasia sa atin at maligal at matanggap ng society yung euthanasia. Well, thank you for taking the time for being in our podcast. And to the listeners out there na you might find this interesting. If you do, hit the subscribe button down below. Baka nga ituloy namin to, di ba? Maybe move on to a, video audio soon, maybe. Anyways, thanks for tuning in to the Life Track podcast, and we will see you when we will see you.